Hey, hello sa inyo mga lods. What's up? JTV here. Good day sa inyo lahat, or good evening. Welcome back sa ating YouTube channel mga lods. For today's video mga lods, magpa-flash tayo ng firmware sa ating B525S65A, also known as Black Mamba or Mamba modem. Ang firmware na i-flash natin mga lods, isang Optus firmware version 3. Firmware na ito mga lods, no, is credit natin kay Boss Jerome Lalyag and kay Boss Joel. So bago tayo mag-start, no, may mga tools lang tayo na kakailanganin sa pag flash ng firmware sa ating Mamba modem. Isa na dyan yung Phillips screwdriver, medyo maliit lang, and next is yung flat screw para sa pag baklas, and jumper wire mga lods, ganyan lang kaiksi. And kakailangan din natin ng male-to-male USB cable and UTP cable mga lods. Baklasin muna natin mga lods ang ating modem gamit ang screwdriver. So yan, nabaklas natin ang ating modem. Bago tayo mag-flash ng firmware mga lods, no, kailangan natin i-backup mo yung information ng ating modem tulad ng serial number, MAC address, and IMEI mga lods. So sa pag-backup ng information mga lods, no, kailangan natin ng UTP cable. Insert lang natin kahit saan dyan sa LAN port 1 to 4, pili lang kayo, and plug na rin natin yung ating power adapter mga lods. Power on lang ang ating modem mga lods, and antayin natin mag boot up. So yan, fully boot up na siya mga lods. Punta tayo sa ating PC para save na natin yung kanyang info. So punta lang tayo sa 192.168.1 mga lods. So yan yung firmware. Type lang natin yung username and password. Then punta tayo sa settings and device information mga lods. So makikita natin yung mga info tulad ng LAN MAC address, IMEI, and serial number and mga lods, and paste natin sa notepad. So search natin notepad and paste lang yung kanyang information mga lods, para in case na magkaroon ng problema sa pag-flash na ating firmware is mariretrieve pa rin natin yung information. And after that mga lods, power off nyo lang yung ating modem, then magja-jumper tayo mga lods. Then yung jumper natin is yung first and second dito sa kaliwa, yung ating ipagdudugtungin mga lods gamit yung jumper wire. Yan mga lods. So ilagay lang natin ng maayos, no, kailangang nakalapat siya ng mabuti mga lods. And after that mga lods, kukonect na natin yung ating power adapter. I-on na natin siya. So dapat pagkasaksak nyo ng power adapter mga lods, hindi siya iilaw. Pag umilaw sa mga lods, ulitin nyo lang, i-jumper, then connect nyo lang yung power adapter mga lods. So ayan, hindi siya umilaw, ibig sabihin successful yung ating pag-jumper. So pagkatapos yan, tanggalin lang natin yung ating jumper wire. Then punta tayo sa device manager ng ating computer. Search na natin device manager, then open.
para ma-monitor natin mamaya kung na-detect na yung ating modem ng ating PC mga lods. And wag pala natin kakalimutan mga lods, no? I-disable muna natin yung ating antivirus mga lods kasi nagkakaroon siya ng false detection sa ating gagamiting program sa pagpa-flash ng firmware mga lods. And after ma-disable yung ating antivirus mga lods, punta tayo sa program sa pag-flash ng ating firmware mga lods. Right click lang natin and run as administrator natin mga lods. And pagka-open nyo ng program mga lods na may password siya, bali lalagay ko na lang din sa zip file yung password. Then copy paste nyo na lang pagka open nyo yung program. So yan yung pinaka UI ng ating program mga lods. So meron siyang ADB drivers, Huawei drivers mga lods, IMEI changer, and makikita nyo dito bali tatlo yung Optus firmware, may version 1, 2, and 3 mga lods. So ipi-preview natin yung bawat isa mga lods, papakita natin. So ito yung version 1, baga ay may banlocking lang ang meron muna siya dyan sa version 1 mga lods. Then check natin yung version 2, meron na siyang banlocking and PCI locking mga lods. Then version 3, meron na rin siyang banlocking pa rin and PCI, meron na rin siyang drop down list para hindi na rin tayo magmamanual input mga lods. So click muna natin yung ADB drivers para ma-install, lalong-lalo na pag fresh pa yung PC nyo sa pag flash ng firmware ng modem mga lods. Yan, antayin natin na lumabas yung press any key. Ibig sabihin is na-install na yung ADB drivers mga lods. So yan, press any key lang to continue mga lods. Then next step is install naman natin yung ating Huawei drivers mga lods. And press lang any key muna to close. Then click natin yung Huawei drivers. So ganun pa rin mga lods, no? Antayin natin na lumabas yung press any key to continue. Indication na na-install na yung ating Huawei drivers. So yan, lumabas na yung press any key to continue. Press lang. Then para mag-close. And after ma-successful na ma-install yung ating Huawei drivers and ADB drivers mga lods, is isasaksak na natin yung ating USB mail-to-mail cable sa ating PC papunta sa ating modem. So makikita nyo, detected na ng ating PC yung Huawei modem natin mga lods. And good to go na tayo mga lods. Install na natin yung ating version 3 Optus firmware mga lods. Medyo maselan yung ating antivirus mga lods, no? So may kinakailangan lang akong i-disable, which is gamit ko yung ESET antivirus. So temporarily disable ko lang muna siya. And balik tayo sa CMD mga lods para tingnan yung kanyang progress sa pag-flash ng ating firmware. So antay lang natin. So dito sa part na ito mga lods, no, may mapapansin kayo na exclamation point yung isa nating USB port indicator mga lods. So ibig sabihin inaantay niya pa na mag boot sa USB loader yung ating modem.
So ini-scan niya muna, no, hanggang sa mag reboot sa USB loader. So ayan na, mag-auto refresh naman siya pag once na na-detect niya na yung ating modem. Then magko-continue na siya sa pag-flash ng firmware, mga lods. So yun, bali meron siyang 12 partitions, mga lod, or 13. So bawat isa is i-write niya or mag-i-install siya bawat section. So antayin lang natin na ma-fully installed yung ating Optus firmware, mga lods. So pag may lumabas na press any to continue, mga lods, ibig sabihin is tapos na yung ating pag-flash ng firmware. Power off lang natin and tanggalin yung USB cable. Then i-plug lang natin ulit yung ating power adapter, mga lods. Wag muna natin siyang ikaberan, mga lods. Do-double check muna natin kung successful talaga yung ating pag-flash ng firmware. So antayin natin siya na mag-fully reboot. So ayan na, naka-green light muna siya. Then mawawala yung green light na yan. Then mapapalitan ng red. Okay. So yan, bali nag-reboot na siya, fully reboot na. So, ibig sabihin successful na yung ating pag-flash, mga lods. Then ikabit na natin yung ating LAN cable para ma-access na natin yung kanyang UI ng Optus firmware. Check natin kung detected na siya and dapat liliwanag yung kanyang LED indicator ng LAN. So yun. Then punta tayo sa browser and access na natin yung kanyang UI ng ating Optus. So yan, mga lods, default username and password is admin lang, mga lods. Then dito naglalagay lang tayo ng mga details. Password, so kayo na bahala, mga lods, na password niyo, of course. The next is SSID o yung Wi-Fi name natin. And password, mga lods. Then save lang natin yan. After natin ma-input yung desired Wi-Fi name and password. Okay, click lang natin. So tayo natin mag-restart. Okay.
So makikita niya, tingnan natin yung main feature ng ating Optus firmware. So punta tayo sa settings mga lods na. Then dial up and network. So yun, makikita niyo na yung kanyang features tulad ng frequency locking, band and PCI and DL frequency. So yun. So yun mga lods na, successful yung ating pag-flash ng Optus firmware. So yun lamang mga lods no. Salamat sa panonood and please consider na mag-subscribe mga lods. Peace out.